Sa isang karaniwang paaralan sa China, nasa loob ng isang mundong kahawig ng pantasyang bersyon ng daigdig, dumadaloy ang araw na tila pangkaraniwan lamang, walang sinumang nakahihinuha na may mabigat na kapalarang magaganap. Karamihan sa mga estudyante ay nakikinig at nagsusulat habang binibigkas ng guro ang isang tula. Pagkatapos, nagsimula itong magkwento tungkol sa makatang sumulat ng akdang yon, isang makalumang makata mula pa noong dinastiyang Tang, walang anumang kakaiba sa klase, at tila walang bahid na ang isa sa kanilang mga kamag-aaral ay nagbago nang hindi man lang napapansin ng sinuman. Ni isa ay hindi tumutok sa sandaling nawala ng ulirat ang isang lalaki at muling nagkamalay na parabang wala lang. Sa klase, hindi yun itinuturing na pambihira. Ngunit sa pagbukas ng kanyang mga mata, hindi na siya lubos na siya. May ibang kamalayan ang nakatanaw sa mundo, mas matanda ngunit nananahan pa rin sa katawan ng binatilyong iyon. Habang inuusal mula sa alaala ang salitang narinig mula sa guro, unti-unti niyang nauunawaan ang kalagayan matapos magising. Hindi nagtagal bago niya mapagtanto na nagkaroon ng paglilipat, isang pagbalik sa sarili, patungo sa malayong nakaraan nang siya'y isa pa lamang karaniwang estudyante sa lupaing ito. Sa nakalipas na buhay, siya'y naging isang makapangyarihang tagapagsanay na nagtatangkang maging isang Diyos, ngunit nauwi sa pagkadakip at pagkasira ng kanyang katawang immortal. Ngayon, nagising siya ng taglay pa rin ang katawan ng isang immortal na emperador. Kaya't sa buong natitirang oras ng aralin, abala lamang siya sa tahimik na pagbuo ng mga plano para sa kinabukasan. Sa oras ng pahinga, napatigil lamang siya sa pag-iisip nang lapitan siya ng babaeng itinuturing na pinakamaganda sa paaralan, si Musher. Mahina ang tinig nito at banayad na inaanyayahan siyang lumabas sa pasilyo. Marami sa mga lalaki ang agad nagpahayag ng inis sa atensyon ng dalaga sa lalaki, ngunit wala namang nagbalak na gawin pa. Doon nalaman ng kabataang tinatawag na Qin Yuan na nais siyang imbitahan ng dalaga sa nalalapit nitong kaarawan, isang seloselong gaganapin 2 araw mula ngayon, ganap na 8 ng gabi. Ngunit sa sandaling yun, mas mabigat ang iniisip niyang ibang bagay, kaya't saglit lamang at malamig ang kanyang tugon. Umalis ang dalaga nang may bahagyang pagkadismaya, dahil hindi ganoon kalamag ang dating pakikitungo sa kanya ng binata. Pagkalapit nito sa kaibigan, nagpahayag ang kasama ng pagsasawalang kibo sa naging desisyon niya. Ipinaliwanag lamang ng dalaga na lahat ng ito ay bunga ng isang pastahan ni Xiao. Alam na ng kaibigan ng tungkol dito ngunit hindi nito maunawaan kung bakit si Qin Yuan ang napiling lapitan at hindi man lang ang mas sikat na si Wang Ji. Samantala, tuluyan na ring isinantabi ng binata ang pangyayaring iyon at inilalaan ang kanyang isip sa iba pa. Pagsapit ng Biyernes ng gabi, nagpunta siya sa Ming Lake. Mahina lamang ang konsentrasyon ng aura sa lugar na iyon, ngunit sapat na upang masimulan niya ang pagsasanay. Habang nagmumuni sa katahimikan, umikot sa paligid niya ang matingkad na mga agos ng enerhiya, at marahan niyang inuusal ang pangalan ng kasanayang kanyang ginagamit, ang hindi naglalaho na pagtagos. Muling sumagi sa isip niya ang pagkakahati ng daigdig sa 8 kaharian ng pagsasanay, Zuji, Jing, Hasheng, Yuaning, Wu, Hao, Dian, Duj, o mas kilala bilang unang antas, ikalawa, at sunod-sunod pa, bawat isa'y may 3 yugto. Ang pangunahing simulain ng pagsasanay ay ang pagsanib ng aura ng langit at lupa upang maging bahagi ng sariling katawan, na unti-unting nagpapalakas ng kapangyarihan, mahika, at maging ng haba ng buhay. Dahil sa kaalaman ni Qin Yuan, matagumpay niyang naabot ang unang kaharian, ang Guji, nang mas maaga ng halos 10 taon kumpara sa kanyang nakalipas na buhay. Dati kulang siya sa karanasan at katalinuhan, dahilan ng kanyang pagkakahuli at pagkadurog ng katawan bilang immortal na emperador. Ngayong nabigyan ng pangalawang pagkakataon, nanaisin niyang tahakin ang landas ng naiiba. Nang mapansin niyang hating gabi na, inisip niyang dapat na siyang umuwi sa bago niyang tahanan. Sa paglalakad, nasalubong niya ang isang matandang lalaki kasama ang tagapag-alalay na tila naglilibot at nagbabalik tanaw sa pagbabago ng lungsod. Para dito, tanging Lake Emshing ang nanatiling hindi nagbabago. Agad na nakilala ni Qin Yuan ang aura ng tagapagsanay mula sa matanda. Gayunman, napakahina nito. Walang bigat ang mga hakbang at malinaw na ang pinanggagalingan ng panghihina ay isang mabigat na sugat, hindi edad. Nakita ng binata ang pagkakataon at nagpasya siyang lumapit. Dahil wala siyang nabalita ang anumang tagapagsanay sa mundong ito,
Agad niyang hinarang ang daraanan ng grupo at malumanay na nagtanong tungkol sa sugat. Nagulat ang matanda sa pagkakalam nito. Subalit na natiling tahimik ang binata, ayaw niyang ipaliwanag ang tunay na dahilan. Sa halip, diretsyong sinabi nitong kaya niyang pagalingin ang sugat na iyon. Paglapit niya upang hawakan ang matanda, mabilis na sumingit ang lalaking nakasot at sapilitang pinigilan ang kanyang kamay. Hindi nagustuhan yun ng binata. Saglit lamang siyang kumilos, at sa isang iglap, nagpakawala ng lakas at itinulak ang lalaki palayo. Sapat na ang mahina niyang pag-unat ng braso upang magmukhang buong hampas ang dating nito. Tumilapon ang lalaki sa malayo, at doon niya napagtanto kung gaano kalakas ang binatang kanyang hinarang. Sa sandaling yun, mabilis na hamupa ang tensyon at natahimik ang engkwentro. Nagkamali ang matandang lalaki sa pag-aakala na ang kabataang nasa harap niya ay isang pambihirang henyo mula sa hanay ng mga batang tagapagsanay ng lungsod Jinggo. Dahil dito, unti-unti siyang naging kampante at nabawasan ang pag-aalinlangan matapos makita ang ipinakitang lakas. Pagkaraan noon, itinulo pa rin ni Chinyoan ang kanyang kamay sa braso ng matanda at sinimulang siyasatin ang kalagayan nito. Agad niyang napansin ang malawak na agwat ng kapangyarihan nila sa larangan ng panloob na chi. Nang matapos ang pag-scan, malinaw na niyang natukoy ang pinsala sa mga meridian at ang pagbabara ng chi na nagdudulot ng hindi maayos na paggana ng mga bato, pag-ipon ng mapanganib na paghahalo ng hangin sa katawan, at taunang mga karamdaman. Nabigla ang matanda sa narinig sapagkat ito ang parehong paliwanag na minsan ang sinabi sa kanya ng kanyang matandang kaibigan, na pagbabatayan ng katotohanang halos magkapantay ang kakayahan ng 2 taong yun. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri, nag-alok si Chinyoan ng tulong upang maibalik ang maayos na daloy sa mga meridian. Ang lahat ng nangyari ay lalo pang nagpatatag sa paniniwala ng matanda na tunay na may kaharap siyang isang pambihirang kabataang tagapagsanay. Ipinaliwanag pa ng binata na kakailanganin niya ng ilang halamang gamot na dapat linisin at ihanda, kaya't nais niyang gumawa ng listahan ng mga kailangan bilhin. Nang marinig ito, kinabahan ang matanda at nagtanong tungkol sa kumpiyansa ng binata. Sa kanyang palagay, ang dating kaibigan lamang niya ang nakakakontrol sa karamdaman at hindi lubusang nakagagamot, habang ang kabataan sa harap niya ay tila nag-aalok ng tunay na paggamot. Ngunit ang mahinaong kilos ni Chinyoan at ang tila mapait ngunit tiyak na paraan ng pagharap sa pagdududa ay sapat upang mawala ang pangamba ng matanda. Sa susunod na sandali, kinuha ng matanda ang isang panulat at inutusan ng kasama niyang lalaki, na kamag-anak din pala niya, na kumuha ng papel. Madali namang ipinahayag ng kamag-anak ang pagdududa sa kabataang hindi nila kilala, ngunit agad siyang pinatigil ng matanda na mariing nagpahayag na walang halaga ang kanyang opinyon at pinagbawalan siyang magpakita ng anumang kawalang galang. Napilitan ang kamag-anak na sundin ang utos bagaman halatang hindi masaya sa sitwasyon. Matapos ang munting eksenang yon, nagpasya ang matanda na itanong ang pangalan ng kabataang maaaring maging manggagamot niya. Walang pag-aatubiling ipinakilala ni Chinyoan ang sarili. Nang marinig ang apelyido, bahagyang nagduda ang matanda dahil wala namang marangal na pamilyang may ganoong apelyido sa Jinggo. Ngunit dumating na ang papel, at ibinigay ito sa binata. Mabilis na inilista ni Chinyoan ang lahat ng halamang gamot na kinakailangan upang ayusin ang mga nasirang meridian. Pagkapasa niya ng papel, sinabi rin niya na nakasulat sa itaas ang kanyang mga paraan ng pakikipag-ugnayan upang matawagan siya kapag nabili na ang lahat ng sangkap. Nang matapos yon, nagpaalam na siya. Gabi na at inaalok pa siyang ihatid pa uwi ng matanda, ngunit magaan niyang tinanggihan ang alok at nagpasya na siyang umuwi ng mag-isa. Pagdating sa sasakyan, tinanong ng nakababatang kamag-anak, na noon ay umuugnay sa pangalang Molo ang matanda, kung sino ba ang kabataang yun at kung paano nila ito mapagkakatiwalaan. Hindi agad sumagot si Molo at tumingin muna sa tanawin sa labas ng bintana, sa kamarahang nagsabing hindi niya inasahan na agad siyang makakatagpo ng ganoong uri ng tao pagbalik niya sa Jinggo matapos ang isang dekada. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya sa kamag-anak na maaaring isang pambihirang tagapagsanay si Chinyoan. Samantala, sa isang gusaling maraming palapag, nananatiling bukas ang ilaw sa bintana ng apartment na tinitirhan ngayon ng binata. Sa loob, 2 magkapatid na babae ang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ang isa ay balisang-balisa sa kanyang pagtagal, samantalang ang isa ay hindi nakikibahagi sa pag-aalala at tinitingnan lamang ang sitwasyon bilang isang karaniwang pangyayari.
Ngunit mariing tumutol ang naunang kapatid at pinaalalahanan ang sarili ng pangakong ibinigay niya sa isang kapatid nilang si Shu na aalagaan niya si Xuan. Napatigil ang pagtatalo nang bumukas ang pinto. Ilang sandali pa, lumitaw na sa pasilyo ang binatang pinag-uusapan nila, at agad niyang ipinaalam na nakauwi na siya. Tahimik na sinabi ng kalmadong kapatid na patutungo na siya sa pagtulog at hindi na niya babantayan ang kapatid ngayong gabi. Samantala, mabilis namang lumapit si Heo at yakap-yakap na inilahad ang kanyang pag-aalala tungkol sa pag-uwi nitong gabi at kung gaano siya nabahala. Bahagyang nailang ang binata sa labis na pag-aalala at sinabing panahon na upang tumigil si Heo sa ganoong pag-aalala dahil hindi na siya bata. Kapansin-pansin ang pamumula ng pisngi nito, na bahagyang nagbigay ng aliw sa kapatid. Naitanong pa nito ang dahilan ng pag-uwi niya ng huli. Ngunit umiwas si Qin Yuan at marahang humingi ng paumanhin sa pagkabahala bago tumuloy sa loob. Dahil dito, lalo lamang natarante si Heo dahil bihira kung hindi man imposibleng mangyari na magpakumbaba si Xuan noon. Habang naglalakad papasok sa apartment, napansin ng binata na sobrang gabi na at dapat matulog na ang kapatid. Pinanood siya ni Heo habang papalayo, at taliwas sa nakaraan, nagtataka siya sa pagbabago dahil ngayon lang humingi ng pasensya ang kapatid. Sa pagpasok ng binata sa sariling silid, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam dahil sa mga lumang alaala na muling lumitaw matapos siyang bumalik sa nakaraan. Isang lumang larawan ng kanyang batang sarili ang nagpaalala sa kanya ng pinagmula ng sakit na yun. Ang kanilang ama, na nagmula sa pamilyang Qinling, at ang kanilang ina, isang guro sa departamento ng pananalapi, ay nagpasyang magpakasal kahit tutol ang kanilang angkan. Iniwan ng lalaki ang pamilya at nagsimulang kumayad mag-isa, at mula noon, si Qin Yuan ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang nakatatandang kapatid na si Heo. Sa lahat ng taon, nanatili ang galit niya sa kanyang mga magulang, at kahit ang pagbabalik niya sa nakaraan ay hindi nakabawas sa puot na yun. Samantala, maayos ang naging pamumuhay nilang magkakapatid sa kabila ng galit ni Qin Yuan. At pagkalipas ng 3 taon, naging alamat sa mundo ng negosyo ang kanilang ina, hawak ang mahigit 100 milyong halaga ng ari-arian. Ang kanilang ama na may naging pinuno ng ilalim lupang organisasyon sa lungsod Jiangdan. Kapwa nila narating ang rurok ng tagumpay sa kani-kanyang larangan. Ngunit hindi iyon nagtagal. Mariing hinawakan ni Qin Yuan ang lumang larawan, sariwa pa sa kanyang isipan ang pagkakamaling nagdulot ng pagbagsak ng kanilang pamilya, ang pang-aalipustang ginawa niya kay Chen Xiao, na nagbukas ng pinto upang give-in ng angkang Chen ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang mga magulang. Sa harap ng kapangyarihan ng angkang yon, nabura ang 3 taon ng masikap na pagtityaga. Lumuoy ang kayamanan ng pamilyang Qin, nawala ang kanilang dangal, at parehong pinaslang ang kanyang ama at ina. Sa mismong libing, nilagdaan ng angkang Qinling ang kasulatang tuluyang nagtatanggal kay Qin Wende sa talaan ng kanilang lahi. Mula noon, sunod-sunod na kahihiyan at puot ang humarap kay Qin Yuan. Nawalan siya ng mga magulang, hindi man minamahal, ngunit naging mitya iyon ng matinding paghahangad na maghayganti. Nais niyang harapin ang lahat ng walang pag-aalinlangan, ang angkang Qinling, ang angkang Chen, at kung kinakailangan, maging ang buong mundo. Sa sumunod na araw mula nang magising siya sa nakaraan, ipinagpatuloy niya ang umagang meditasyon mula mismo sa kanyang kama. Hindi na rin malinaw kung siya'y nakatulog pa, ngunit tiyak na may natamo siyang malaking pag-unlad sa nais niyang makamit sa pamamagitan ng kultibasyon. Ginamit niya ang kaalamang nakalagay sa isang sinaunang mapa ng pagpapalakas ng katawang may mahika, at napatunayang napakabisa nito. Nararamdaman niya ang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat at alam niyang umangat na ang kanyang pisikal na katawan sa unang antas. Buong oras siyang walang suot na pang-itaas. Pagsapit ng umaga, nagpasya siyang magpabango ng pakiramdam at nagtungo sa banyo. Nasalubong niya roon ang isa sa kanyang mga kapatid na babae, na agad nagpakita ng pagdaramdam sa itsura niyang nakahubad at mariing ipinahayag na siya ang unang gumamit ng banyo. Walang nagawa ang binata kundi umurong at iwan ng kapatid na ikinatuwa ang maliit na tagumpay. Maya-maya, nakatanggap si Qin Yuan ng tawag mula sa mga tauhan ng matanda. Naipili na raw at naipadala ang lahat ng halamang gamot na hinihingi niya, at handa na silang magpasando. Bahagyang nagtaka ang binata sa bilis ng pagbili ng mga sangkap, ngunit hindi na niya yun pinagtuunan. Sumama siya sa sinugo at tumungo sa tirahan ng pasyente, ang Yumin Imperial Manor.
Pagdating nila, agad siyang pinagbuksan ng pinto at ipinaalam na hinihintay na siya ni Molo sa loob. Habang nasa sasakyan pa kanina, pinag-isip niya ang kalagayan ng matanda at ng kasama nitong lalaki noong una nilang pagkikita. Napagtanto niyang ang kasama ay si Mo Yun, mula sa isang sangay ng Angkang Mo, na nagsisilbing tagapag-alaga at katulong ng nakatatandang kamag-anak. Si Molo, o Mo Janggo sa kanyang buong pangalan, ay isang nakatatandang pinuno ng pamilyang Mo at tagapamahala ng lalawigan sa tabi ng Linhai. Sa loob ng mansyon, sinalubong ni Molo ang binata na may magalang at magaan na pag-uugali. Hindi na nag-aksaya ng oras si Qin Yuan at agad na tinanong kung gaano kahanda ang mga halamang gamot at kung saan nakalagay. Agad itinuro ni Molo ang malaking malite sa tabi at buong kumpiyansang sinabi na naroon na ang lahat. Kinuha ng binata ang sisidlan at ipinaalam na kailangan niya ng hiwalay na silid para sa susunod na hakbang ng proseso. Hindi na nagulat ang matanda at agad siyang inanyayahang sumunod habang pinangungunahan siya papasok sa mas malayong bahagi ng mansyon. Pagdating sa silid, inilatag agad ni Qin Yuan ang lahat ng sangkap sa sahig. Umupo siya sa lotus position at sinimulan ang orasayon ng walang hanggang kabataan. Agad bumalat sa kanya ang isang bughaw na bilog ng liwanag. Mabilis na tumaas sa ere ang mga halamang gamot, nabalutan ng gintong ningning, at unti-unting naghalo habang nagbabago ang anyo. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang proseso at damaloy ang nabuong sangkap patungo sa isang mangkok sa gilid. Lumitaw ang isang kumikislap na asul na likido. Tumindig ang binata at kinuha ang sisidlan ng natapos na gamot. Hindi maitago ni Molo ang pagkagulat at tinanong kung kailangan pa ng binata ang iba pang bagay. Ipinaliwanag ni Qin Yuan na tapos na ang gamot at kailangan lamang itong inumin, habang siya naman ang tutulong upang may proseso ang epekto nito sa katawan. Lalong tumindi ang pagkamangha ng matanda. Hindi niya lubos maisip na napakabilis magawa ang isang gamutang ni ang pinakamahuhusay sa paggawa ng elixir ay hindi kayang tapusin sa ganitong panahon. Habang iniaabot ng binata ang mangkok, tiningnan siya ni Molo ng may pananalig. Sumang-ayon naman si Mo Yun sa desisyong sundin ang payo ng nakatatanda. Ngunit bago pa man umusad ang proseso, may bagong tauhang dumating. Isang dalagang may maitim na bughaw na buhok, nakasuot ng casual na pangbahay. Lumapit ito at tinawag ang matandang lalaki bilang kanyang lolo. Agad nitong inagaw ang mangkok at nagpahayag ng pagdududa sa kabataang bisita, sinasabing napakadaling pagkatiwalaan ng matanda at masyadong kainahinala ang binata. Mabilis na hinawakan ni Molo ang kamay ng apo at sinarili ang mangkok upang hindi matapan o masira. Mahigpit niyang pinaalalahanan ang apo, na nagngangalang Qinlan, na huwag magpakita ng kawalang galang. Nagtangka pang magpaliwanag ang dalaga at iginiit na tiyak na mandiraya lamang ang kanilang bisita. Dito, humarap si Qin Yuan at tahimik na hinintay ang ebidensya na ipinipilit ng dalaga laban sa kanya. Naaalala ni Kina na ang binatang kaharap niya ay isang tagapagsanay ng lakas, kaya hinamon niya ito sa isang tunggalian kung saan ang mananalo ang siyang tama. Buo ang tiwala niya sa sariling lakas, at si Qin Yuan naman ay natuwa sa hamong yun kaya pumayag ng walang pag-aalinlangan. Lumapit ang dalaga na may buong kumpiyansa, nais makita kung paano tatanggapin ng binata ang bigat ng kanyang mga atake. Sa sandaling yun, nabalutan ang katawan ni Kina ng matingkad na liwanag na kulay ube, kasabay ng kumikislap na mga kidlat na humahatak sa kanyang katawan paitaas, halos umabot sa mataas na kisame ng kanilang manor. Tumigil ang pag-alagwa ng enerhiya at nanatili siyang nakapirmi, subalit nanatiling kalmado si Qin Yuan. Sumugod ang dalaga upang simulan ng pag-atake, ngunit sinalo lamang ito ng isang kamay ng binata na tila lumikha ng isang hadlang sa hangin. Hindi inaasahan ni Kinan ang matigas na pagharang at agad niyang naramdaman ang matinding kirot, na parabang bakal ang tinamaan ng kanyang kamao. Sa harap ng kanyang pagkagulat, nanatiling relax si Qin Yuan at ipinaramdam na wala siyang nakikitang dapat ipagmalaki sa mga kasanayang ipinakita ng dalaga. Nag-uumapaw ang galit sa dibdib ni Kinan, ngunit patuloy lamang na humaharang ang binata at mariing inihayag na kaya niyang tapusin ang laban gamit ang isang daliri. Sa dulo ng daliring yun unti-unting sumiklab ang maputing enerhiya ng nyebe. Si Molo, na palihim na sinusundan ng palitan ng lakas mula sa gilid, ay nakaramdam ng kakaiba at napasigaw upang balaan ang kanyang apo. Ngunit hindi na niya naabutan ang sandali. Nagpasya si Qin Yuan na agad tapusin ang laban bago pa makapaghanda ang dalaga.
Tumindi ang enerhiya sa kanyang daliri at sa isang mabilis na paggalaw ay tumama ang atake, nag-iiwan ng makapal na bakas ng chi sa hangin habang tinutumbok ang dibdib ng kalaban. Hindi nakaiwas si Keenan, ni hindi man lamang nakapagtaas upang harangin ang suntok. Diretsyong tumama ang enerhiya sa gitna ng kanyang dibdib at lumusat ang lakas hanggang sa kaibuturan ng kanyang katawan, umaabot sa puso at nagdudulot ng matinding sakit. Sa sandaling yun, umimpis ang kanyang mga mag-aaral at tumambad ang pagkabigla sa kanyang mukha. Maging sina Moyon at Molo ay napuno ng matinding pag-aalala nang makita ang biglaang pagbagsak ng dalaga na hindi na kayang tumindig. Habang nakaluhod si Keenan at humihingal, pinaglalaroan lamang ni Chinyuan ang natitirang puting chi sa kanyang kamay, tila pinapaalala na tapos na ang tunggalian. Sinamantala ni Molo ang sandali upang hilingin sa binata ang kaunting habag para sa kanyang apo. Sa isip ng matanda, malinaw na ang tinaguriang ataking daliri ng bisita ay isang uri ng lakas na hindi na niya kayang salagin. Dumating siya sa konklusyon na ang binata ay maituturing ng tunay na dalubhasa sa panloob na lakas. Sa tulong ni Moyon, nakatayo muli si Keenan at bahagyang yumuko bilang pag-amin sa kanyang pagkatalo. Nasiyahan si Chinyuan sa naging resulta at tinanggap ang pag-amin ng dalaga. Si Molo ang unang nagpahayag na ang binata ay isang pambihirang tagapagsanay at karapat-dapat pagkatiwalaan. Yumuko pa siya upang humingi ng paumanhin sa panauhin habang inaalalayan palabas ng silid ang sugatang apo. Sa wakas ay nagawa ng simula ni Molo ang pag-inom sa gamot, isang mangkok ng kulay asul na likido, at agad namang inutusan siya ni Chinyuan na umupo sa sahig sapagkat sisimula na ang susunod na yugto ng gamutan. Mabilis na tumalima ang matanda habang unti-unting bumabalot sa kanyang katawan ang nag-aapoy na singaw, na salungat naman sa malamig na bughaw na chi sa kamay ng binata. Sa sumunod na mga sandali, tila nagbanggaan ang lamig at apoy sa loob ng silid habang ginagabayan ni Chinyuan ang pagdaloy ng gamot sa loob ng katawan ni Molo. Di nagtagal, nagbago ang kulay ng apoy sa paligid ng matanda at naging bughaw, hudyat na hindi lamang naayos ang kanyang mga pinsala kundi pinalawak din ang daluyan ng kanyang mga meridyano. Doon natapos ang proseso, at buong pasasalamat na yumuko si Molo, hindi makalimot sa habag na ipinamalas sa kanya. Ipinaalala lamang ni Chinyuan na kailangan pa niyang magpahinga ng ilang araw upang tuluyang gumaling. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, ibinahagi ng binata na napansin niya ang kapintasan sa paraan ng paglinang ng lakas ni Molo habang inaayos ang kanyang enerhiya. Nagulat man ang matanda, hindi na siya bago sa pagkagulat, lalo na sa harap ng malawak na kaalaman ng binata. Muli siyang humanga ng ialok ni Chinyuan na ayusin ang mga sirang pamamaraan ng kanyang pagsasanay. Walang pag-aatubiling tinanggap yun ni Molo at sinabing handa siyang gawin ng anumang kapalit. Ngunit tinanggihan yun ng binata at sinabing wala siyang anumang hinihingi mula sa angkan ng Mo. Naupo si Chinyuan at iminungkahing mag-usap sila tungkol sa mga antas ng kultibasyon sa mundong ito, dahil kailangan niya ng malinaw na batayan para maihambing sa sarili niyang sistema. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang nahahati ang sinaunang sining ng China sa apat na pangunahing antas, Nan, Na, Sayan, at Dixon, kung saan ang huli ay maituturing ng makalangit. Inihambing ito ng binata sa kanyang sariling ranggo at napatunayan na nasa gitnang bahagi siya ng Nan, subalit dahil sa kanyang karanasan at lakas, maaari na siyang ituring na mandirigmang may antas na male. Matapos ang mahaba at malalim na talakayan, tumayo si Chinyuan at ipinaalam na may iba pa siyang kailangang gawin. Hating gabi na at panahon na upang magpaalam sa may-ari ng manor, dala ang katahimikan at bigat ng lahat ng naganap sa magdamag. Pagkalabas ni Chinyuan sa manor, naiwan ang lahat upang pag-isipan ang kahangahangang mga pangyayaring nasaksihan nila sa loob ng maghapon. Sa loob ng silid, nagtipon sina Keenan, Yon, at Lao, at doon ipinaunawa ng matanda na dapat na nilang tanggapin na may nakatagong tunay na dragon sa likod ng mapayapang anyo ni Wu. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang tapat na taga-silbi na ipasa kay Chinyuan ang lahat ng negosyo ng pamilyang Mo na nasa ilalim ng Jinggo. Matapos magmuni-muni, dinagdagan niya pa ito ng isang espesyal na regalo, ang mga susi at lahat ng papeles ng pagmamay-ari ng mismong villa. Makalipas ang ilang sandali, ipinatawag ang binata upang ayusin ang mga formalidad para sa paglipat ng pagmamay-ari ng Juyunuan, Hansa Palace, TK Bar, at maging ng susi sa villa na tinatawag na Pearl of the Moon Sea. Hindi natuwa si Chinyuan sa mahabang proseso ng papeles, at si Moyon,
na nagdala ng balita, ay halos hindi makahinga dahil sa kaba. Ngunit napawi agad ang tensyon nang mabasa ni Qin Yuan ang kilos ng lalaki. Kumalma siya, tinanggap ang kailangang proseso, at nagpa siyang ayusin ang lahat ayon sa hinihingi ng batas. Sa hapon, sa loob ng Juyunuan, pinag-uusapan ng mga empleyado ang balitang ililipat ang pag-aari sa isang hindi kilalang tao. Isang babaeng nagngangalang Chu May ang nagtanong kay Longji kung ano ang iniisip ni Mo Yunja tungkol sa sitwasyong iyon, lalo na kung bakit napakaraming negosyo ang mapupunta lamang sa isang binata. Itinago ng lalaki sa kanyang loob ang tunay na intensyon at nag-isip na balang araw ay haharapin niya ang sinasabing baguhan. Maya-maya pa, dumating si Jiang Hu at iniulat kay Longji na naroon na si Yanja at may kasama siyang lalaki. Pinauwi agad ni Longji ang dalawang babaeng kasama niya, nagulat sa pagdating ng bagong may-ari na may kaagapay na escort. Mabilis siyang tumayo at agresibong naghahanap kung nasaan ang binata. Hindi pa man nasasagot ang tanong, lumitaw na si Qin Yuan matapos marinig ang huling bahagi ng usapan at ipinaalam na naroon na siya. Sinimulan ni Longji ang pakikipag-usap ng tila kalmado ngunit malinaw na walang paggalang ayon sa lokal na tradisyon. Sinubukan ni Mo Yun pigilan ang tensyon, ngunit inawat siya ni Qin Yuan at sinagot si Longji sa parehong malamig na paraan. Napunta sa mas malinaw na usapan ng diskusyon, at mariing inireklamo ni Longji ang desisyon ni Molo na ilipat ang Juyunuan sa kamay ni Qin Yuan. Sa pagtaas ng tensyon, sinabi ni Qin Yuan na hindi niya kailangan ng mismong negosyo, ang kailangan lamang niya ay ang pagkuha ng mat upang matulungan siyang pamahalaan ang Jinggu. Hindi kinaya ni Jiang Hu ang pagtingin sa binatang tila minamaliit ang kanilang grupo, kaya nagpasya siyang turuan ito ng leksyon sa pamamagitan ng dahas. Hindi alam ng lalaki ang tunay na lakas ng bisita, kaya nagulat siya nang harangin ni Qin Yuan ang kanyang suntok ng napakadali. Hinawakan ng binata ang kamao ng kalaban at mariing pinisil hanggang marinig ng lahat ang malutong na pag-ungol at ang kaluskos ng nabaling buto. Nakita ni Longji ang pagkatalo ng kasama kaya naglabas siya ng baril at itinapat kay Qin Yuan. Agad namang nagbanta si Mo Yun ng parusang manggagaling kay Molo kung madadaplisan ang bisita. Ngunit pinigil siya ni Qin Yuan at mariing ipinaalala na hindi siya kayang saktan ng ordinaryong sandata. Hindi ito pinaniwalaan ni Longji at nanatiling nakatutok ang baril, kasabay ng malamig na hanger ang wakasan ang bisita. Umalingaw-ngaw ang putok sa loob ng silid at mabilis na tumakbo ang bala patungong dibdib ni Qin Yuan. Ngunit nanatili siyang kalmado, at sa kabilisang kayang humabol sa maliit na proyektong lumilipad, sinunggaban niya ang bala gamit ang dalawang daliri. Nahulog ang tahimik na bulalakaw ng metal sa sahig at muling ipinaalala ng binata na nararapat lamang maging mat si Longji na gulantang ang lahat sa nasaksihan, at mabilis nag-isip si Longji alam niyang kayang-kaya siyang patayin ng binatang iyon kung nanaisin. Kaya ibinaba niya ang sandata, lumuhod, at nagpakumbabang tinanggap ang kanyang bagong katayuan bilang mat. Lumakad palayo si Qin Yuan, sabay paalala na hindi niya kakalimutan ang nangyari. Nagpakita pa siya ng bahagyang babala ng balutin ng Qi ang kanyang kamay, dahilan upang hatiin sa dalawa ang isang upuan sa silid. Mabilis namang naunawaan ni Longji ang mensahe, inisip kung paano maaaring maging buto niya ang kapalit kung magkamali siya. Nang matapos ang usapin sa Juyunuan, dinala na si Qin Yuan pauwi. Habang dumaraan sila sa tabi ng isang parke, inutusan niya ang driver na iparating kay Molo na may ipapagawa siya pagkalipas ng 3 araw. Kinabukasan ng hapon, abala si Qin Yuan sa kanyang meditasyon at pagsasanay nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Lumitaw sa screen ang pangalan ni Mawar, ang maganda ng paaralan, na minsang nag-imbita sa kanya sa kaarawan nito noong araw na nagising ang alaala niya mula sa nakaraan. Sa tawag ay ipinaalam ng dalaga na inilipat sa ika-5 ng hapon ang selebrasyon at gaganapin ito ngayong araw, sa Juyunuan, ang parehong lugar na kanya ng pag-aari. Sa mga sandaling yun, nakatira na siya sa villa na Pearl of the Moon Sea, at tinanggap niya ang paanyaya ni Mawar. Sa puntong yun, tinapos ni Qin Yuan ang kanyang meditasyon at bahagyang binuksan ang pinto ng balkonahe upang namnamin ang umaga at pag-isipan ang lugar ng pulong. Naguluhan siya dahil sa unang timeline, ibang lugar ang napiling pagdausan ng selebrasyon. Noon, isang hotel ang ginamit, at sa mismong gabing yun, ibinalita sa kanya ni Mura ang kanilang paghihiwalay. Matingkad ang alaala ng gabing yun, lalo na ang biglaan at malamig na anunsyo na nagpasakit sa kanya. Hindi siya agad nakapaniwala,
at habang nakayuko sa pagkadismaya, narinig niya ang paghalakhak ng ibang bisitang nasa paligid. Ang hindi kanais-nais na alaala ay muling nagpasiklab ng galit sa dibdib niya, ngunit naibalik niya ang kontrol at hindi niya binasag ang telepono, kundi mariin lamang niyang pinisil. Habang ganito ang iniisip ng binata, abala si Moore sa paghahanda para sa selebrasyon. Sa isang maliit at masikip na butik, pumipili siya ng isusuot habang kasama ang kaibigang si Jiang Xiaoyu. Tulad noong nasa paaralan pa sila, muling inilahad ni Xiaoyu ang kanyang mababang pagtingin kay Qin Yuan. Sa paningin niya, isa itong kahabag-habag na lalaki na wala namang kakayahang makasabay sa kagandahan at antas ni Moore. Tila sang-ayon si Moore sa ganoong opinyon, ngunit dahil natalo siya sa pastahan nila ni Xiaoyu, nasa isang relasyon siya ngayon kay Qin Yuan. Pagsapit ng tamang oras, nagsimula nang dumating ang mga panauhin sa Juyunuan sa Dongmi Pavilion. Dumating din si Qin Yuan, at isang lalaki ang sumalubong sa kanya upang magkwento tungkol sa pagpayag ng kanyang ama na gamitin ang pavilion para sa selebrasyon. Maikli lamang ang usapan, na halos naging monologo dahil ang lalaki lang ang nagsasalita, bago pumasok si Qin Yuan sa loob. Agad siyang nakilala ng may halong pagkabigla ng isa sa mga babaeng kawani. Niyuko siya nito ng mabilis, na agad namang napansin ng lalaking kasabay niya. Nagtaka ito dahil hindi karaniwang nagpapakita ng ganoong asal ang mga ceremonial lady ng Juyunuan. Pinaniwala naman siya ng kasama na dahil iyon sa mataas na posisyon niya, kaya't napawi ang pagdududa at inangkin niya ang nangyari bilang bunga ng kanyang impluwensya. Nagpatuloy si Qin Yuan nang walang ipinakitang reaksyon, habang ipinaliwanag ng empleyada sa katrabaho nito na ang dumating ay ang bagong amo, at ibinahagi rin niya ang mga kumakalat na balita tungkol sa lakas nito. Sa kabilang banda, sobrang nagulat ang isa sa mga panauhing naroon nang makita niya ang pagdating ng binata. Si Wang Zhao, ang lalaking pinupuri ni Jiang Xiaoyu bilang pinakamahusay na kapareha para kay Moore, ay nag-usisa tungkol sa lalaking pumasok kasama ni Qin Yuan, na si Hanei. Naroon din ang kinikilalang pinakamagandang estudyante ng kanilang paaralan, na agad nakilala ang huli bilang chairman ng Qingshon Construction Company. Sumabat ang isa pang lalaki at ibinalitang iniisip ng mga ceremonial lady na tauhan ito ni Han Pu. Lumapit ang lalaking ito sa entrada at may halong pangungutya na binati si Qin Yuan, tinawag pa itong patanga-tanga. Mabilis namang pinakalma ng isa pang bisita ang sigaw-ero at inayos ang kaguluhan sa pavilion. Sa huli, tumigil ang maingay na lalaki at hinayaang magpatuloy ang gabi. Ang sumigaw kanina, na pinangalanang Li Fang, ay muli pang nasabon ng kaunti ni Moore, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanya. Natawa pa siya at nagbiro na ilang salita lamang ang sinabi niya ngunit tila tumama sa natatamaang bahagi ng katotohanan. Samantala, halos hindi na pinansin ni Qin Yuan ang ingay sa paligid. Mas nakatuon ang kanyang pansin kay Xiaoyu, ang nag-iisang taong hindi lamait sa kanya noon. Tahimik siyang nagbabasa ng libro sa isang sulok. Nang makita siyang dumating, itinaas niya ang tingin at ipinaalala ang pustahang nagdulot ng relasyon nila ni Moore. Alam na yon ni Qin Yuan at ipinaalam niya sa dalaga na nauunawaan niya ang lahat. Nagulat si Xiaoyu at tinanong ito sa kanyang isipan, ngunit hindi na sinagot ni Qin Yuan. Di naglaon, nagsama-sama ang lahat sa isang mesa at sinimulan ang pagdiriwang sa pagbukas ng bote ng alak. Napuno ang mga baso at sumabay ang marahang paghampas ng salamin sa pagbibigay ng toast. Binati ng lahat si Moore sa kanyang kaarawan, at ngumiti ang dalaga habang nakapikit, tanggap ang masayang pagbati at uminom ng kaunti. Ipinahayag ni Le Fang na panahon na upang ipakita ang mga regalo. Si Wang Zhao ang unang lumapit at nag-abot ng maliit na kahon. Nang buksan ito, lumitaw ang makinang na esmeralda na kumikislap sa ilaw. Hindi makapaniwala ang ilan na ganoon kamahal ang ipinagkaloob ng lalaki. May nagsabing hindi bababa sa 100,000 halaga ang jade na yon. Ang lalaking may buhok na kulay ginto ay hindi na nagpalabis sa kanyang pagiging bukas palad at sinabi niyang kung hindi isasama ang ukit, nagkakahalaga ng $18,000 ang batong hiyas. Nabanggit ni Jiang Xiaoyu na sana ay bigyan din siya ni Liong ng ganoong bagay, ngunit sinabi nitong kailangang hintayin niya ang kaarawan para mangyari yun. Agad niyang inilipat ang usapan patungo kay Qin Xuan at sa inaasahang regalo nito, na dapat ay mamahalin dahil siya ang kasintahan ni Moore. Ngunit hindi man lang dininag ng lalaki ang mga biro at pangungulit ni Li Fang at Wang Zhao.
Tahimik niyang tinamasa ang alak, marahang iniikot ang laman ng baso. Umabot pa sa saglit kung saan narinig niya ang pahiwatig na maaari siyang dumating ng walang regalo o huwag na itong dalhin dahil baka nakakahiyang mura. Subalit nanatili siyang tila walang naririnig. Hindi na nakatiis si Mushir sa katahimikan at sa lubos na pagwawalang bahala ni Chinyuan kaya tinawag niya ito ng malakas upang kunin ang atensyon. Doon lamang nagpasya ang lalaki na ilabas ang kanyang regalo. Kinuha niya ang sobra mula sa bulsa at iniabot sa dalaga. Mabilis nitong sinundan ng mga kantiyo ang buong mesa. May nagsabing baka mismong sobra lang ang ibinibigay niya, at may nagtawag pansin na maaaring tseke o liham ng pag-ibig ang laman. Sa huli, pinakalma ng birthday girl ang lahat at sinabi niyang mamaya na niya bubuksan ang regalo. Tanging si Xiuwu lamang ang nakapansin na hindi man lang naapektuhan si Chinyuan sa anumang panlilibak ng mga kasalo. Sa sandaling yun, lumapit ang isa sa mga empleyado ng lugar at agad na kinilala si Chinyuan bilang bago nilang pinuno. Nagdala siya ng 5 bote ng alak bilang handog mula kay Juyun Xuan, na nagpapakita ng paggalang sa kanilang grupo. Pagkalahad nito, nagpaalam ang babae at nagpatuloy sa kanyang gawain. Nang makaalis ito, may isang nakapansin at nagsabing kilala niya ang babae bilang kasintahan ni Long, ang pinuno ng establishmento at isang kilalang personalidad sa lugar. Nagdala ito ng pagtataka sa ilan, hindi nila maunawaan kung bakit sila biglang binigyan ng alak at pati ng mismong taong yun. Ngunit minabuti ni Jiang Xiao yun na ituloy ang kasiyahan at inihayag na nais niyang magbigay ng toast para kay Li Fang. Gayunman, mas interesado ang lalaki sa kakaibang pangyayaring naganap. Inisip niyang maaaring may kinalaman yun sa kanyang ama, ngunit agad din niya itong binitawan at ipinagpatuloy ang pagdiriwang. Maya-maya, bigla at mariing tumayo ang birthday girl at hinarap si Chinyuan. Mabilis na sumigla si Li Fang, inaasahan ng isang nakakaaliw na eksenang malapit ng maganap. Alam na ng lalaki ang susunod na mangyayari, ngunit nagpatuloy siyang gumanap na tila walang ideya sa sitwasyon habang mahinahong tinanong si Mushir tungkol sa ginagawa nito. Ipinahayag ng dalaga na tapos na sila at idinagdag na nakipagkita lamang siya sa lalaki dahil sa pastahan nila ni Xiaowu, na kailangan niyang makipaghiwalay sa loob ng 1 buwan upang manalo. Masaya niyang ibinalita ang kanyang panalo at inihambing na kakaiba ang relasyong ito dahil nagsimula ito sa isang biro, gaya ng dati. Ngunit mas handa na ngayon si Chinyuan. May karanasan at tiwala siyang alam na niya ang pangyayaring yun. Nanatili siyang kalmado habang idinagdag ni Mushir na kung hindi dahil sa kanya ay hindi makakapasok ang lalaki sa Yunshuanju. Sumang-ayon dito sina Jiang Xiaoyu at Liong habang inuulit ang dahilan ng paghihiwalay, na sinabayan pa ng pahayag na 2 taon siyang tinulungan ni Qin Xuan ngunit kailangan na nilang maghiwalay dahil magkaiba ang kanilang mundo. Sa gitna ng lahat, mahinang tinanong ng lalaki ang kanyang dating kasintahan kung sigurado ba itong nagtagumpay. Hindi niya itinigil ang marahang paghalo sa alak. Pagkatapos ay iminungkahi niyang buksan muna ang kanyang regalo, ang sobrang nakapatong pa rin sa mesa. Akala ni Mushir ay desperado pa rin ito at ayaw tanggapin ang paghihiwalay, kaya sinunod niya ang mungkahi at binuksan ang sobra. Sa loob, isang sulat sa kayumangging papel ang gamulat sa kanya. Iilan lamang ang nakasulat ngunit malinaw na ipinahihiwatig na nauna nang nakipaghiwalay si Chinyuan bago pa man niya gawin ito. Nayanig ang mga mata at kamay ng dalaga, at agad yung napansin ni Li Fang lalo na nang dumulas ang liham mula sa kanyang mga daliri. Dito siya biglang nag-init, saka nagsalita ang lalaki, ipinaalam na dumating lamang siya para tapusin ang kanilang relasyon at binigyang diin na nabubuhay ang dalaga para ipakita ang kagandahan at katayuan sa ibang taong itinuturing niyang wala namang halaga. Tumayo siya at inihayag na totoong magkaiba ang kanilang mundo, ngunit hindi niya nakikitang nasa itaas ang babae kundi siya mismo. Idinagdag pa niyang hindi karapat-dapat si Moore na maupo sa tabi niya. Mabilis itong nagpaalab ng galit sa dalaga. Tinawag niyang walang kwentang nilalang ang lalaki, walang pera, at isang baliw. Sumabay si Liong dahil hindi niya matanggap na ininsulto ni Chinyuan si Moore. Sinubukan niyang suntukin ang lalaki, ngunit bago pa ito makapagpakawala ng anuman, isang malakas na hampas sa panga ang samalubong sa kanya. Nabali ang ilang ngipin, sumambulat ang dugo mula sa bibig, at pumutok ang ilang ugat sa kanyang mga mata. Hindi inaasahan ng mga kabataang imbitado sa pagdiriwang ang sumunod na pangyayari. Gulat sila sa bilis ng mga naganap, ngunit kahit ganoon ay may isa pa ring nagtangkang umatake mula sa likuran,
sinusubukang tamaan ang ulo ng binata. Hindi yun nagtagumpay dahil umikot si Chen Xuan na parang kidlat at tumama ng sipa ng diretso sa pagitan ng mga hita ng umaatake, agad itong pinabagsak at inalis sa laban. Hindi kinailangan ng binata ng malaki o matagal na pagsisikap para gawin yun. Pagkatapos ng maikling komosayon, tumigil siya upang ayusin ang kanyang kurbata, tila ipinapakitang siya ang may kontrol sa sitwasyon. Hindi nakalampas sa mga empleyado ang ingay, at di nagtagal ay pumasok si Long sa pavilion kasama si Chumay at ilang tao pa. Naniwala si Leong na papanig ang mga ito sa kanya kaya agad niyang ibinunto ng sisi kay Qinyuan at humingi na paalisan ito. Ngunit agad na kinilala ni Zhu Yunshuan ang kanyang bagong Panginoon at pinakalma ang utos. Dahan-daang napagtanto ng lahat na hindi pala ganoong kasimple ang sitwasyon. Sa ilang saglit, lahat ng empleyado ng establishmento ay nakahanay na sa tabi ni Qinyuan, na nakaupo ng maayos habang siya mismo ang pinagsisilbihan ni Chu. Malinaw na siya ang may hawak ng kapangyarihan, at ipinadama niya ito sa paraan ng pag-inom, pagtawa, at komportableng pag-upo. Hindi na maunawaan ni Leong kung ano ang nangyayari. Lubos siyang nabigla sa tagpong si Long Jie mismo, mula sa pamilyang Mo, ay tila naglalakad ng magaan sa harap ni Qinyuan. Nagpatuloy ang usapan at pinaalala ng binata kay Moore na kung hindi dahil sa kanya ay hindi siya darating sa lugar na yon, bago ipahayag na pagmamay-ari niya ang Junshu Anjo. Hindi ito sineryoso ni Li Fang, hinihintay pang may mas mangyari. At dumating nga ang isa pang pangyayari. Pumasok si Mo Chinlan, apo ni Molo, na nagpangiti sa ngayoy bagbog, sarado at nanginginig na si Leong. Nagtangka pa itong ipilit na inatake siya muli ni Chen Xuan, ngunit isang malakas na sampal mula mismo sa dalaga ang damapo sa kanyang mukha. Hindi yun mas mahina kaysa sa una, at muling nalaglag ang ilang ngipin ni Leong. Kaagad pagkatapos noon, yumuko si Kilian sa harap ng binata at magalang na nagtanong tungkol sa ginagawa nito roon. Habang hawak ni Leong ang kanyang nawasak na panga at sinusubukang isipin kung paano nangyaring pati si Lady Mo ay nagsisilbi kay Qinyuan, lalong hindi makapasok sa isip niya ang kabuuan ng pangyayari. Mula sa kakaibang pag-uugali ni Qinyuan hanggang sa mga biglaang pagbaliktad ng sitwasyon, wala nang maisingit ang kanyang pag-unawa. Doon nagsimula ang pag-uusap ni Qinshu at Qinlan, kung saan binanggit ng binata kung gaano kadilim ang mundo dahil tila kilala ng dalaga si Leong. Bilang tugon, sinabi niyang pinapait ng pagkakakilala kay Leong ang pangalan ng dalaga. Sa sandaling yon, namulat si Mushir sa mga pagkakataong nasayang niya. Bumagsak siya sa tuhod, pinagsisisihan ng hindi niya pagiging mabuting kasintahan at ang pag-aakalang walang halaga ang binata. Ganap na nasiyahan ng cultivator sa paglitaw ng kanyang dating kasintahan at sa hitsura nitong nagdurusa. Ipinahayag niyang wala itong kahalagahan sa kanya. Inayos niya muli ang kurbata, tumindig, at marubdob na lumabas ng pavilion. Kinabukasan, pumasok si Qin Xuan sa paaralan, lumiban sa unang roll call, at dumiretso sa kanyang mga aralin. Sa isang klase, nakakuha ng kanyang pansin ang isang lalaki sa likuran niya matapos siyang bahagyang tapikin sa likod. Pinili niyang huwag ipakita ang anumang reaksyon, na lalo pang nag-udyok sa kaklase niyang tawagin siya sa unang pangalan. Noon lamang siya bahagyang lumingon at tinanong kung ano ang kailangan nito. Narinig daw nitong nakipaghiwalay siya kay Moore kaya inisip nitong nasaktan siya. Pinilit niya itong pasayahin at inimbitahan mamayang gabi. Tahimik na ibinalik ng binata ang tingin sa unahan at mahinahong sinabi na hindi siya gaanong apektado sa nangyari kahapon. Ngunit mapilit ang lalaking yun at kumbinsidong mangyayari ang lakad nila. Makalipas ang ilang minuto, tumunog na ang bell bilang hudyat ng pagtatapos ng aralin. Damaloy ang mga yabag ng mga estudyante sa pasilyo habang naglipatan sila sa susunod na silid. Sa gitna ng pag-agos ng mga tao, lumitaw ang isang babaeng kilala ng binata, si Xiao, ang kaklaseng ginamit ni Mushir sa pastahan at tanging hindi sumama sa pambabastos noon. Lumapit siya kay Qinyuan at tahimik itong tumingin upang malaman ang pakay niya. Ibinigay ng dalaga ang balitang lumipat na sa ibang paaralan ang kanyang dating kasintahan. May hawak siyang librong agad inagaw ng binata, ikinajitli nito ang dalaga. Hindi ito pinansin ni Qinyuan at agad binuklat ang aklat, na tuklasang tungkol ito sa Budismo. Nang banggitin niyang ibibigay niya minsan kay Xiao ang isang Buddhist canon, napatanong ang dalaga kung mahilig ba siya sa mga sutrang ganoon.
Ibinabalik ng binata ang libro at tahimik na sinabing hindi niya yun nauunawaan. Nagtapos ang usapan at naiwan ang dalaga na nalilito sa paraan ng pag-iisip ng lalaki bago siya umalis ng paaralan. Sa labasan, naghihintay na ang kaklaseng lalaki mula sa silid kanina. Magiliw nitong isinabat ang braso sa balikat ni Chinyuan at nagtanong kung saan sila pupunta. Iminungkahi ng binata na pumunta sila sa TC Bar. Pinuri ng kaibigan ang pagpili nito, hindi nalalamang pag-aari na iyon ng binata. Sa gilid ng kalsada, naghihintay sa tabi ng kotse si Limon Yan, kasintahan ni Mang Day, at kumaway sa paglapit ng dalawa. Sinabi ni Mang Day na sasakay sila at nabanggit pa niyang hiniram niya ang kotse mula sa kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa TC Bar. Ipinarada nila ang sasakyan at isa-isang bumaba. Ipinabatid ni Magda sa lahat na naroon na sila at hinikayat ang grupo na pumasok. Sabik na makapagpahinga sa loob ng bar, agad silang kumuha ng mesa at nagpaabot ng order para sa isang bote ng alak na agad namang ibinuhos sa kani-kanilang baso. Inalok ng kaibigan ng binata na uminom ng kaunti at magpakalma, upang pansamantalang makalimot sa hindi magandang paghihiwalay at gamaan ang pakiramdam. Ngunit bago pa man makalunok si Chinuman ng unang lagok, may bagay sa may pasukan ng establishmento ang biglang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa likuran ni Lai Mangming, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking malinaw ang agresyon. Ang nangunguna sa kanila ay agad tumingin sa isang magandang dalagang naroon, at walang pag-aalinlangang sinimulang bastyusan ito, may kumpiyansa dahil sa suportang nasa likuran niya. Una sanang magtatangka ng pagtutol ang babae, ngunit napansin niya ang mukha ng lalaki at nakilala itong si QG. Doon niya naunawaan ang bigat ng sitwasyon kaya pinili niyang magtimpi. Nang makita ng lalaking yun na hindi lumalaban ang biktima, gumuhit sa labi nito ang isang masamang ngiti na puno ng inaasahang kasiyahan. Hindi ito nakalampas kay Mang Day, na agad tinanong ang kaibigan tungkol sa kanilang nakikita. Ipinaalala pa niyang si Suji, ang direktor ng bar sa loob ng mall, ang napapahamak. Tugon ni Chinyuan, kahit pa ganoon, wala pa ring pakialam ang mga customer, kasama na siya. Bahagyang sumang-ayon si Mang Day. Ngunit idinagdag niyang mas komplikado ang lahat dahil may nakatatandang kapatid si Chu, na kasintahan ni Long Jae, isa sa mga lokal na makapangyarihan. Nagbago ang sitwasyon ilang saglit pa. Bigla na lamang iniwan ng grupo ang unang babae dahil may mas maganda pa silang nakita malapit sa bar. Siya si Suyuno, tahimik na umiinom at walang kamalay-malay sa panganib. Pinagmamasdan ng binata ang galaw ng lahat at doon niya napansin ang pambihirang palamuting nakasabit sa leeg ng dalaga, isang hiyas na may umiikot na munting alon ng ki sa paligid. Agad niyang nakilala ang batong iyon bilang isang soul crystal, dahilan upang mabigla siya na makatagpo ng ganoong bagay sa ganitong lugar. Samantala, napalibutan na ng mga agresibong lalaki si Suyuno. Namula ang dalaga sa hiya at takot habang pinipigilan ang sarili. Itinaas ni Kujay ang baba nito at nagpahiwatig na sasamahan niya ito pauwi dahil sobra na raw ang nainom. Tinanggihan iyon ni Suyuno, at sa pagkadismaya, marahas niyang tinabig ang kamay ng lalaki at nagpahayag na nais niyang lumabas. Nang makita ni Chinyuan ang patuloy na paglubha ng sitwasyon, at lalo na dahil sa interes niya sa Soul Stone, nagpasya siyang makialam. Kaagad niyang inutos sa grupo na iwan ang dalaga. Sinusubukan na siyang hilahin palabas ngunit narinig ni Kuhay ang tinig ng binata at agad na nagpasyang siya mismo ang sisuote sa sinumang hahadlang sa kanyang kagustuhan. Lumapit ang grupo sa mesa ni Chinyuan, dahilan upang kabahan sina Mingday at Lee Mangming. Alam na ng mga kasama ni Kuhay ang susunod, isang masayang gulo para sa kanila. Ipinakita ni Kuhay ang maruming ngiti at pinahintulutang gawin ng kanyang mga tauhan ang anumang naisin laban sa grupo ng binata. Tahimik na pinagmasdan ni Chinyuan ang sitwasyon, hindi nagbabago ang ekspresyon, tila may hinahanda sa loob. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Biglang tumigas ang kanyang mukha, lumiit ang mga balintataw, at nagbago ang ihip ng hangin sa paligid. Sa isang iglap, kumilos siya ng walang pag-aalinlangan. Unang sinalubong ng isang mabigat na sipa ang pinakaunang umatake, agad itong nawala ng lakas at bumagsak. Dumagsa naman ang iba pang lalaki, ang ilan ay tumatakbo ng ubos lakas at ang ilan ay tumatalon upang mahawakan siya. Ang pinakamabilis sa kanila ay nakatanggap lamang ng isang napakalakas na pag-angat ng suntok sa panga, dahilan upang lumipad ang isang ngipin mula sa ugat nito.
Sumunod ang isa pang lalaki na tila sinusubukang dakmain ang ulo o leeg ng binata, ngunit nabasa ni Chinyuan ang galaw at sinalubong itong muli ng isang malakas na sipa. Inasahan ng lalaki na matatakpan niya yun, ngunit lumipad siya sa lakas ng tama at nahulog sa malayo. Isa-isa, mabilis na nabuwal ang mga sumunod. Mababang bilang lamang ang nakabangon pa, at marami sa kanila ang nawala ng ulirat o nakaranas ng matitinding tama sa ulo at katawan. Kalaunan, mistulang winasak ang buong bar. Nakakalat ang mga katawan ng natalo, may mga bitak ang mga pader, wasak ang ilang mesa, at kalat ang basag na bote at baso. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga nanonood. Si Mung at Lee Mangming ay tulala sa galing ng kanilang kasama. Si Su Yunui ay nakatingin na may paghanga, at isang di kilalang lalaki ang tuwang-tuwang sumisigaw sa natunghayang tagpo. Habang sinusulyapan ang kanyang natalong grupo, galit na tinadyakan ni Hujay ang isa sa mga ito at tinawag silang walang kwentang basura. Tumingin siya kay Chino at naghayag na hindi makakalusot ang binata sa ginawa niyang pambabastos. May tiyak daw itong kapalit. Ngunit iba ang iniisip ng batang cultivator. Ipinahayag niyang hindi lamang dapat tigilan ni Kuji ang ginagawang paninindak, kundi dapat pa itong lumuhad at bumangis sa sahig ng 3 ulit upang humingi ng kapatawaran. Lalong nagngit-ngit si Kuji at nagbuhos ng galit, iginiit na imposibleng gawin niya yon at ipinangakong sa susunod na iglap ay bagbog na ang binata. Sumangga sa hangin ang dagandong ng mga yabag mula sa pasukan ng bar. Dumating ang mga reinforcement ni Kuhai, mas marami pa kaysa kanina, at ang ilan ay armado na ng batuta, bakal, at mga tubo. Sa masungit ng ngiti at nakakasuklam na tingin, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na durugin si Chinyuan at ipahid ito sa mga pader. Agad namang tinanggap ng mga tauhan ang utos na may pananabik. Naramdaman ng batang tagapagsanay na lubhang pabigla-bigla ang paparating na panganib at agad siyang naghanda para sa panibagong labanan. Ngunit ngayon, iba ang paraan na balak niyang gamitin. Nang sumugod ang malaking grupo patungo sa kanya, agad siyang lumundag mula sa sahig, tumilapon ng mataas sa hangin at nag-iwan ng pagkabigla sa mga kaaway. Pagbagsak niya, binagsak niya ang pinakamalaki sa mga ito, ulo muna, sapat upang yumanig ang buong sahig at lumikha ng malakas na alon ng tunog at enerhiya ng ki. Sa isang iglap, lahat ng kalaban ay nawalan ng lakas. Nagpagulong-gulong sila sa sahig habang umuungol sa matinding sakit. At nang tumayo si Chinshu sa gitna nila ng tahimik at walang bahid ng pagod, para kay Huihai ay para siyang tunay na halimaw. Unti-unting nawala ang dating yabang ng lalaki, napalitan ng pag-aalinlangan at takot habang palihim niyang inaamin sa sarili ang mali niyang mga hakbang. Lumapit ang bida sa pinuno ng grupo at ipinaalala na nabigyan na niya ito ng pagkakataon kanina, ngunit hindi iyon sinamantala. Habang nananatiling kalmado ang mukha ni Chinyuan, lalo pang ninerbyo si Huhai at nagbanta na kapag siya'y ginalaw, mamamatay ang kanyang pamilya. Sa sandaling yun, dumating si Chu sa loob ng bar, agad na nakinig sa reklamo ng kapatid at sinubukang intindihin ang sitwasyon. Ang mga nakatingin ay halatang kinakabahan ngunit hindi umaalis, tila sabik pa rin sa nagaganap na tagpo. Itinuro ni Huhai ang bida at isinumbong na siya raw ang some-iron ng bar, saka hiniling sa nakatatandang kapatid na tawagan si Longji. Nagalit agad ang dalaga at nagsimulang maghanap kung sino ang may kagagawan. Ngunit nang makita niya ang isang mukha na labis niyang kilala, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabilis na bumulusok sa takot, pagkalito, at hindi makapaniwalang pagkilala. Unti-unti niyang ibinaba ang tingin at nang medyo nakabawi, muling itinaas upang tiyaking hindi siya nagkakamali. At nang makumpirma niyang si Chinshuan na ang nasa harap niya, ang bago niyang boss, agad niyang hinanap ang tamang paraan para makalabas sa kaguluhan. Napansin ni Mang Day ang biglang pagbabago ng dalaga at nagtatakang tumingin kina Chinyuan at sa mga kasama. Samantala, tiwala si Kai na matatapos na ang problema at hindi niya alam ang tunay na nararamdaman ng kanyang kapatid. Ngunit si Chu ay nag-aapoy sa galit sa ginawa ng nakababatang kapatid at walang pag-aatubiling sinampal ito ng malakas. Napahandusay si Huhai sa sahig, hindi makapaniwala, at nagtanong kung bakit siya sinaktan. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ate at diretsyong lumapit kina Chinyuan, Mang Day, at Li Mingmeng. Bahagya siyang yumuko sa harap ng bida, pilit na nagpapakabait at mahinaong nagtanong kung paano siya nagkaroon ng oras para bumisita.
Ngunit hindi interesado si Qin Yuan sa anumang pagpapakumbaba at mariing itinaboy ang babae sa isang malakas na sigaw. Napatingin ang mga manunood, namangha sa tapang ng binata sa harap ng isang kinikilalang personalidad. Halos walang nakakakilala kay Qin Yuan kaya lalong nakakagulat na sunod Sun Ye and si Chu sa kanyang mga salita. Galit at nahihiya, agad niyang pinatawag ang kapatid nang makatayo ito. Walang tanong-tanong, mariin niyang tinakat ang kapatid na luluhod ito kung ayaw niyang mamatay. Hindi man naiintindihan ang lahat, agad itong sumunod sa utos ng nakatatandang kapatid. Si Mang Di at ang nobya nitong si Li Mingmeng ay halos hindi makapaniwala sa nakikita, iniisip nilang baka nananaginip lamang sila. Si Kuji, na dati nagmamataas, ngayon nakaluhod sa harap ng kanilang kaibigan. Hindi pa kontento ang bida. Lumapit siya kay Chu at mariing sinabi na ayaw na niyang makita ang kapatid nito sa bar na yun. Walang nagawa ang dalaga kundi sumang-ayon, nanginginig, at sinabing agad niyang ilalabas si Chi. Habang tuluyang umaalis si Qin Yuan, tila dumaan siya sa gitna ng isang gulo na iniwan niyang nagkalansag, sirang bar, mga basag na mesa, at mga talunang lalaking nanginginig sa sahig. Tinawag niya si Su Yanyo, ang babaeng iniligtas niya, at magkasama silang lumabas. Pasimpleng nagpasalamat siya sa dalawang kaibigan at sinabing ang TK Bar ay pag-aari niya. Iyon ang huling gulat na iniwan niya bago sila lumisan. Pagkatapos ng lahat, naglakad sila sa dilim papunta sa bago niyang tahanan, ang villa na tinatawag na Pearl of the Moon Sea. Lasing at pagod ang dalaga kaya agad itong natulog, at sa wakas ay nagawa ng simula ng bida ang tunay na pakay. Nasilaw siya sa ningning ng kaluluwang kristal na nakasabit sa leeg ng babae, kumikislap sa sariling liwanag. Maingat niya itong kinuha mula sa natutulog na si Su Yanyo at nagtungo sa kabilang silid. Doon, nagsimula siyang magpundar ng lakas gamit ang espiritual na kayamanang ito at ang teknik na tinatawag na lihim ng walang hanggang kabataan. Lumutang ang kristal sa hangin sa harap niya, at unti-unting kumislap ang paligid na parabang isang kalavakang puno ng mga tala ang bumukas sa mismong paligid niya. Tumindi ang pagdaloy ng Qi, lumawak ang kanyang lakas, at tila bumiyak ang espasyo sa tabi niya, nagpapahiwatig ng panibagong lakas na naidagdag sa kanyang katawan. At sa gabi ng katahimikan sa loob ng villa, patuloy na lumakas ang kapangyarihan ni Qin Yuan, kasabay ng pagliwanag ng kristal na naghatid sa kanya sa panibagong antas ng lakas. Matapos ang mahabang pagsasanay at paglaban sa sarili, unti-unti nang binuksan ni Qin Yuan ang kanyang mga mata, ramdam ang kakaibang kasiyahan at pakiramdam ng pagkakaisa sa mundo at sa sarili. Napagtanto niyang muling nakatakas sa isang mas mataas na antas, at labis siyang nasiyahan sa along hatid ng espiritual na kristal, na nagbigay sa kanya ng ganitong resulta sa maikling panahon. Nang silipin niya ang kristal, nakita niyang may natitirang enerhiya pa rin na pwedeng gamitin sa kanyang pagpapaunlad. Muling sinimulan niya ang kanyang teknik sa pagsasanay, ngunit iba na ang direksyon ng enerhiya sapagkat pagod na ang kanyang katawan at kailangan ng pahinga. Bamantong hininga siya, alam na ang karagdagang pagpapatibay sa katawan ay sasamahan ng matinding sakit. Ngunit para sa lakas, handa ang tao sa mataas na sakripisyo, at alam niya ang presyo ng kapangyarihan. Mula sa kanyang bibig ay umalingaw-ngaw ang mahinang paghinga habang unti-unting bumubuti ang katawan. Lumitaw ang mga ugat, lumaki ang mga kalamnan, at mabilis na damaloy ang dugo at ki sa kanyang katawan, pinabilis ang tibok ng puso. Ang enerhiya ay damaloy sa bawat sulok ng katawan ni Qin Yuan, sa bawat kalamnan, buto, at organo, at sa huli ay pinabilis din ang sirkulasyon ng dugo ng tuluyan. Isang mahabang proseso ang sariling pagsasanay at ginugol ng bayani ang buong gabi sa pagpapalakas. Nang sumikat ang araw, muling binuksan niya ang mga mata, ramdam ang nadagdag ang lakas sa katawan at kaluluwa, at hindi niya maiwasang subukan ito. Isang suntok sa hangin ang ginawa niya, na nagdulot ng pagbagsak ng bintana ng villa dahil sa shockwave. Sa gabing yun, nasipsip niya ang lahat ng enerhiya ng espiritual na kristal, at ngayon, alam niyang wala na itong halaga sa kanya. Biglang narinig ang isang babae na sumigaw mula sa silid tulugan. Agad na nakatuon ang atensyon ni Qin Yuan dito, at napagpasyahan niyang nagising na ang babae. Nang buksan niya ang pinto, nakita si Su Yanyo na nagtataka at hindi lubos na naiintindihan kung nasaan siya at ano ang nangyayari. Nang mapansin ang may-ari ng villa, may halong takot siyang nagtanong tungkol sa ginawa sa kanya.
Sagot ni Qin Yuan, sobra lamang siya kahapon sa kalasinggan at kesab-ikan, at walang nangyari sa kanila. Ipinagpatuloy niya ang kasinungalingan, sinabi na tinangkang suklian ni Suyanyo ang tulong sa pamamagitan ng kanyang alahas ngunit hindi niya ito kailangan at ibinabalik. Tinapos niya ang pag-uusap at lumabas ng silid, iniwan ang babae na nagulat at nagalit, ngunit hindi siya pinansin. Napuno ng galit si Suyanyo at nagpa siya na tiyak niyang aalamin ang lahat tungkol sa bastos na lalaki. Biglang tumunog ang telepono ni Suyanyo, na nakapagpawala pansamantala ng kanyang galit at mga plano. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, bahagyang gamaan ang kanyang pakiramdam. Kaagad niyang tinanggap ang tawag at pinakiusapan ng tumatawag na kunin siya at ihatid sa bahay. Dito nagtapos pansamantala ang pangyayari. Kinabukasan, tumawag si Qin Yuan kay Molo at ipinaalam na tapos na ang muling pag-aayos ng teknik sa pagsasanay. Namangha ang matandang lalaki sa bilis at talino ng binata at agad nagpa siya na pupunta sa villa. Hindi nagtagal, naganap ang kanilang muling pagkikita kasama ang kanyang kasamahan at ang bayani. Lubos ang pasasalamat ni Molo sa batang henyo at ipinakita ang paggalang sa bawat kilos at salita. Pagkatapos ng pagbati, hindi na nag-aksaya ng oras si Qin Yuan at diretsyong ipinakita ang libro, ipinaliwanag na detalyado rito ang muling inayos na teknik sa pagsasanay. Nang matanggap ang manuskrito, iminungkahi ni Molo na dadalo sila sa isang auction ng ritual na gaganapin sa villa, at agad na pumayag ang batang tagapagsanay. Sa pagdating nila sa Qinyue Villa, nakapunta agad sila sa lugar ng auction at nagsimula ng maikling pag-uusap. Napansin nila na hindi pa nagsisimula ang event, kaya iminungkahi ni Molo kay Qin Yuan na magpahinga at uminom muna ng alak. Ngunit hindi nagtagal, nawalan na ng interes si Qin Yuan sa isang baso ng alak. Biglang napansin siya ng isa sa mga dumalo, si Xiao Wu, na nakasuot ng damit at dala ang parehong libro mula sa paaralan. Napansin ito ni Qin Yuan at tinanong kung may iba pa siyang gawa. Sumagot ang babae na wala. Kasama ng grupo ang kaibigan nito at si Lu Yunfeng, na binigyang pansin din ang bida. Napag-alaman ni Qin Yuan na ipapadala niya kay Xiao ang isang bagong libro kinabukasan. Tinanong ng kaibigan ng babae kung naiintindihan ba niya ang Budismo para makapili ng tamang akda, ngunit sinagot niya na wala siyang ideya. Si Xiao, na kapatid umano ni Xiao Wu, ay sinubukang pakalmeyan ng kaibigan, ngunit ganap na walang pakialam si Qin Yuan. Nang marinig ito, sumali si Lu Yunfeng sa pag-uusap at tinanong kung paano nakapasok si Qin Yuan sa villa, pinaghihinalaan na baka pumasok siya sa pamamagitan ng bakod. Tahimik lamang na tinikman ng batang cultivator ang kanyang alak at ipinahiwatig na siya ay inimbitahan talaga sa pagtitipong yun. Gayunman, may isang lalaki sa grupo na nagngangalang Wang Xiao na agad nagduda sa kanyang sinabi at nagsimulang usisain kung sino talaga siya. Anuman ang ipaliwanag, walang sino man sa pangkat na yun ang seryosong tumingin kay Qin Yuan o sa kanyang mga salita. Sa halip, binalaan pa nila siya ng kapahamakan kung hindi siya kusang aalis. Hindi kalayuan doon, may ilang matatandang lalaki ang abalang nag-uusap. Isa sa kanila si Lu Shuhai, na nakapansin ng kakaibang galawan sa labas at binanggit na ang apo ng isa sa mga naroon ay tila may pinagtatalunan. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at marahang inabot lamang ang kanyang tasa ng tsaa, itinuturing ang pangyayari bilang karaniwan lamang. Bata pa raw ang mga iyon at pan ng sigla, tulad din nila noong kabataan nila. Sumang-ayon ng isa pang matanda at idinagdag na hawak ng pamilyang Lu ang mahigit kalahati ng bahagi ng merkado, kaya ilan lamang ang mangangahas na makipagbanggaan sa kanila. Dahil dito, napatawa si Lu Jianghen at nalugod sa papuring ibinigay sa kanyang pamilya, pati na rin sa pagkilala sa impluwensya ng mga mag-aaral ng kanyang kasama. Nagpatuloy ang usapan sa ibabaw ng mga mangkok ng tsaa, at walang sino man ang nagnanais na gambalain ang katahimikan para lamang sa isang maliit na alitan. Sa huli, napagpasyahan pa ring magpadala ng isang taong nagngangalang Jiang upang asikasuhin ang sitwasyon. Samantala, nanatiling nakapaligid sa bida ang pangkat ng mga may masamang balak, Worry hinihintay ang kanyang magiging reaksyon. Subalit kalmado lamang niyang binale wala ang lahat at patuloy na humigop ng alak. Naputol ang tensyon nang dumating si Jen, na agad nagtanong tungkol sa pinagmulan ng sigalot. Kaagad siyang nakilala ni Wang Xiao bilang isa sa mga makapangyarihang direktor kaya't dali-dali itong lumapit, hinawakan ang kanyang braso at balikat, at itinulong si Qin Yuan bilang isang taong ilegal na pumasok sa pagtitipon at nararapat na paalisan.
Habang patuloy na hindi pinapansin ng bida ang paligid, napansin niya ang paglapit ng isang matandang kinatawan ng pamilyang Mo. Tahimik itong yumuko at ibinulong na inaanyayahan siya ni Mula sa kanyang lugar. Agad niyang inilapag ang kalahating baso ng alak, sumigla ang anyo, at nakaramdam ng ginhawa na tapos na ang walang saysay na paghihintay at katawa-tawang alitan. Inayos niya ang kanyang kasuutan at naghanda ng umalis. Muling yumuko ang kinatawan ng Mo habang nakatingin ang mga taong may masamang loob ng may pagtataka. Inakala ni Wang Xiao na tumakas lamang si Qin Yuan dahil sa takot sa maaaring mangyari, kaya't sinimulan niya itong libakin at kutsain. Sa huli, halos lahat maliban kay Xiao, na nanatiling nakamasid sa gilid, ay nagtawanan at natuwa sa kanilang inakalang tagumpay sa maliit na sigalot. Gayunman, ang dalagang hindi nakisangkot ay may pambihirang pandinig at malinaw na narinig ang mga salitang ibinulong ng sugo ng pamilyang Mo. Dahil dito, nagsimula siyang magtaka sa tunay na ugnayan ni Qin Yuan at ng pamilyang yun. Hindi nagtagal, dumating ang bida sa pulong kasama si Molo. Agad siyang ipinakilala ni Molo sa isang lalaking nagngangalang Li Wang Tao, isang dalubhasa sa Feng. Ipinaliwanag ng matanda na ang lahat ng bagay na ilalabas sa araw na iyon sa subasta ay pag-aari ng lalaking iyon. Gayunman, ang pagsisikap niyang lumikha ng maginhawang kapaligiran ay hindi pinansin ng alinman sa dalawa. Tahimik na naupo ang bida sa isang upuan na nakapikit ang mga mata, samantalang tuluyang tumalikod si Li Wang Tao. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi nagtagal, naputol ang katahimikan sa pagdating ng ilang yapak. Dumating ang isa pang may edad ngunit makapangyarihang pinuno ng angkan, kasama ang dalawang mas bata ngunit hindi gaanong kilala. Sa gitna nila ay si Wuong, ang pinuno ng pamilyang Wu, na agad ipinakilala ni Qin Yuan kay Qin Lan. Pagkaraan nito, tahimik niyang ipinakilala ang dalawa pang panauhin na sina Lu Shuhai at Lu Jianjin, ang mga pinuno ng kani-kanilang angkan ng Lu. Ang mga matatandang matagal nang magkakilala ay nagsimula ng pulong sa mga tradisyonal na pagbati at magagaan na usapan. Gayunpaman, hindi napigilan ng ilan ang ipakita ang pagkagulat nang makita ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Sa loob lamang ng ilang sandali, napansin nila si Qin Lan, apo ni Malao, na nakatayo sa tabi ng isang lalaki habang ang lalaking iyon ay tahimik na nakaupo. Hindi pa roon nagtapos ang mga hindi inaasahang bisita, sapagkat may isa pang lalaking dumating at nagpakilala sa pamamagitan ng isang malakas na ubo. Nang mapalingon ang lahat, itinaas niya ang kamay bilang pagbati. Lubos itong ikinagulat ni Qin Lan, sapagkat hindi niya inakalang naroon si Zhou Guin, ang pinuno ng pamilyang Zhou. Agad na pinasimula ni Molo ang pag-uusap at ipinahiwatig ang pagtataka sa pagdating ng lalaking hindi naman inimbitahan sa subasta. Ngunit sumingit si Li Wang Tao at ipinaliwanag na inimbitahan niya mismo si Zhou Qin sa pagtitipon. Umupo ang lalaki sa isa sa mga upuan at hiniling na ilabas na ang bagay na napag-usapan nila noon pa. Hindi nagtagal, dinala ng Feng Master ang isang napakagandang kahon at inilapag ito sa mesa. Ipinakita ni Li Wang Tao sa mga panauhin ang isang mahalagang rebulto na anyong bughaw na dragon na may hawak na perlas sa kanyang paa, isang sagisag ng kayamanan at kasaganaan. Kaagad na lumitaw ang pagkagulat sa mga mukha ni Lu Shuhai, Lu Jiangyang, at Wuong. Hindi nila inaasahang makakakita ng ganoong bagay doon. Maging si Zhu Chen ay hindi napigil ang ipakita ang paghanga, malinaw na nakikitang handa siyang angkinin ang obra. Gayunman, pinayuhan ang tagapag-ayos ng pagtitipo na huwag magmadali sapagkat marami pang kamanghamanghang bagay ang ilalabas. Pagkatapos nito, inalis ng isang lalaking nasa malapit ang takip ng iba pang mga gamit, na naglantad ng iba't ibang alahas tulad ng palakang sagisag ng salapi at dalawang palamuting may anyong yin at yang. Sa puntong yun, malinaw na nagsimula na ang subasta. Agad na tinanong ni Mula si Qin Yuan kung may nagustuhan siya sa mga ipinakita. Sandaling iminulat ng bida ang kanyang mga mata, sinipat ang mga alahas, at muling ipinikit ang mga ito, malinaw na hinahatulan ang lahat bilang walang saysay na basura. Meron pa itong kasunod mga bossing, salamat at sa susunod ulit. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.